panay ang sabi nila, nagulantang daw sila nung dumating nung March 11 ng umaga. Pero mukhang hindi naman yata totoo to. Nung nakaraang taon pa. Pero matagal na yan eh. Ang plano na yan, matagal na yan. Hindi yan spur of the moment eh. Matagal na yan. Nagkataon lang na talagang yun, the opportunity arose. Ayan, maliwanag na maliwanag. May Operation Pursuit, sabi nga ni General Torre. Matagal na yan. Hindi yan spur of the moment. Parang ang gulo. Kasi nung nandito si General Torre, talagang gustong-gusto niya yung Article 125 ng Revised Penal Code kay PRRD. Pero bakit kay ES Medialdea? Inaresto niya. Tapos hindi naman niya kinuha. Imbes, pinasakay pa niya ng eroplano. Nalilito kaya ako. Mga kabayan, matapang at lantarang ibinunyag ni Senador Amy Marcos ang mga kapalpakan at sandamakmak na violation na naganap at sinadyang gawin ng gabinete ng kanyang kapatid si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ay kaugnay pa rin sa illegal at controversial na pagpapadakip sa ICC dito kay dating Pangulong Duterte at ibiyahe para ipakulong dyan sa The Hague, Netherlands. Isa si PNP Chief General Nicolas Torre III ang pinapasabina ng Senado para magpaliwanag sa maginawa niyang mga kasinungalingan at paglabag sa batas maging sa karapatan ni dating Pangulong Duterte. Ayon kay Senador Amy, hindi niya maintindihan at ipinagtataka niya kung bakit iba-iba ang pahayag na binibitiwan ni General Torre na malayong-malayo sa aktwal na nangyaring pag-aresto kay PRRD. Sa isang interview na huli ng Senado ang kasinungalingan ni Torre kung saan ay sinabi niya na matagal ng plano nila ang pagpapaaresto kay PRRD. Taliwas sa ibang interview sa kanya na wala daw silang alam at ikinagulat nila ang biglang pagdating ng ICC noong March 11 para arestuhin si PRRD. How did he say that to you? Na no matter what, we need to fly the former president to The Hague and we need to implement the ICC arrest warrant? Arrest him and bring him to The Hague. Yun lang. Simple as that. Arrest him and bring him to The Hague. Sagot ko lang, sir, bigyan mo ko aeroplano. O di ayos. And then the rest, you planned everything. Pero matagal na yun eh. Ang plano na yan, matagal na yan. Hindi yan spur of the moment eh. Matagal na yan. And nagkataon lang na talagang yun, the opportunity arose. Ayan, maliwanag na maliwanag. May Operation Pursuit, sabi nga ni General Torre. Matagal na yan. Hindi yan spur of the moment. Inutos ni General Marbil, ang Chief PNP, and the operation was planned as early as January 2025. So hindi natin pwedeng sabihin na madalian at maliwanag na ang PNO had prepared a secret plan o plan na pursuit to detain PRRD, including scenarios of arresting him either in Manila or Davao. It also contained maps of properties of the former president, his partner, his allies, with arrows labeling the nearby streets where the PNP could access the property. Isa rin sa mga ebidensya ni Senador Amy na magpapatunay na may nilabag si Torre sa karapatan ni PRRD ay noong hindi nito ini-apply ang Article 59 kung saan ay dapat dalihin muna sa korte ang inaarestong tao o akusado. Pero hindi ito nasunod. Sa halip ay nagmamadali silang isakay si PRRD sa eroplano para agad na ibiyahe sa The Hague, Netherlands at doon ikulong. Hindi naman lahat, ilan ang hinuli ngayong araw na ito, sir? Sa iba-ibang mga krimen. Ilan ang binigyan ng ganitong... Kasi nandito kayo lahat eh. Nag-iisang tao. Ilan ang binigyan ng ganitong... Nag-iisang tao. Dami krimen sa labas. Nandito kayo namin. Sir, hindi kami humingi ng pabor. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? That's precisely the point that I'm saying. That's precisely please lang, bawal hawakan. Bawal hawakan. Bawal hawakan. Tumayo ko na lang. Bawal the right to hawakan. counsel is something that has to... Ayun, maliwanag na ang ini-invoke, ang sinasabi ni Attorney Delgra was Article 59. Why is it na sinasabi paulit-ulit ng DOJ na Rome Statute, ang ICC, Article 59, does not apply? Maliban dyan na patunayan din na walang arrest warrant na dala itong si General Torre nung ipadakip si Duterte. Sa ginawang investigasyon ng Senado, lumalabas na March 11 inaresto si dating Pangulong Duterte.
Pero March 12 saka pa lang na-certify ng DOJ ang warrant kung saan ay naibiyahe na nila si Duterte sa ICC. Bagay na ito ang ipinaglalaban ng kampo ng mga Duterte na kidnapping talaga ang ginawa nila sa dating Pangulo. Eto pa, hindi natin maintindihan yung date. Kung makita ni Senator Bato, ang date po niya, yung aresto March 11, na-certify lang yung warrant ng DOJ sa sumunod na araw. Wala na rin sa Pilipinas si dating Pangulo. Isa pa yan, no? Mantakin mo, napakatarantado talaga ng gobyerno to. March 11, doon nila dinukot si Pangulong Duterte papuntang The Hague. Di ba? March 11. March 12, doon lang sinertify ng DOJ yung warrant. So, napakasinungaling ni Torre na sinasabi niyang may warrant nung inaresto niya si Pangulong Duterte. Diyan pa lang, mga kababayan, matinding na ho yan, katarantaduhan na ho ng gobyerno yan. Ayan, dokumentado eh. March 11, dinukot nyo na si Pangulong Duterte papuntang The Hague. Tapos March 12, sasabihin ninyo, doon pa lang sinesertify yung warrant. O anong daladala ninyo no March 11 para anong karapatan ninyong dalhin si Pangulong Duterte sa The Hague no March 11? Kung March 12 nyo pa, hindi ho nagsisinungaling si Senator Amy dyan, may document po dyan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Dahil sa napakaraming ebidensya ng kasinungalingan at sandamakmak na violation ng ginawa ni General Torre, sang-ayon ba kayo na arestuhin din siya at panagutin sa kanyang magginawang kasalanan at pang-aabuso sa kapangyarihan at paglabag sa karapatan ni PRRD? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Narinig natin na mayroong Oplan pursuit. Pakita na lang na inaamin at pinagmamalaki ni General Torre. Sabi niya, hindi ito spur of the moment. Huwag kayong maniwalang spur of the moment dahil matagal ko nang pinaplano ang Operation Pursuit. Ayan. Sige. Pwede natin ipakita. Ayan. Paano yung, kasi kailangan nyo po talaga siyang ilipad sa The Hague, no matter what, on that day. So paano po ibinaba sa inyo ni PNP Chief Marbil na, how did he say that to you? Na no matter what, we need to fly the former president to The Hague and we need to implement the ICC arrest warrant? Arrest him and bring him to The Hague. Yun lang. Simple as that. Arrest him and bring him to The Hague. Sagot ko lang, sir, bigyan mo ko aeroplano. O di ayos. And then the rest, you planned everything. Pero matagal na yun eh. Ang plano na yan, matagal na yan. Hindi yan spur of the moment eh. Matagal na yan. And nagkataon lang na talagang yun, the opportunity arose. Ayan, maliwanag, may Operation Pursuit, sabi nga ni General Torre, matagal na yan. Hindi yan spur of the moment. Inutos ni General Marbil, ang Chief PNP, and the operation was planned as early as January 2025. So hindi natin pwedeng sabihin na madalian at waring nakita ko bit-bit ni General Torre nung pumunta siya dito sa first hearing dahil pinagmamalaki nga niya na napakakapal nung plano niya. Ang Oplan Pursuit 80 pages. At maliwanag na ang PNO had prepared a secret plan, Oplan Pursuit, to detain PRRD, including scenarios of arresting him either in Manila or Davao. It also contained maps of properties of the former president, his partner, his allies, with arrows labeling the nearby streets where the PNP could access the property. Sana hihingi ako ng kopya nitong 80-page plan called Operation Pursuit. At gusto ko rin sana malaman, katulad ng sambayanan, kung kailan nag-umpisa to. Dahil obviously, itong Operation Pursuit was concocted weeks, if not months before March 11. Panay ang sabi nila, nagulantang daw sila nung dumating nung March 11 ng umaga. Pero
mukhang hindi naman yata totoo to. Hindi naman yung Interpol o yung diffusion notice na dumating ng March 11 ng 3 a.m. ang nag-umpisa nitong lahat, kundi nung nakaraang taon pa, Mayo pa lang, klarong-klaro na. Mga natagpuan kasi ang tindi ng mga revelasyon ni Senator Amy, ha? Ang tindi ng revelasyon niya dito. Yan, tuloy natin, ha? Tuloy natin to. Ni Attorney Delgra. Hindi naman lahat, ilan ang hinuli ngayong araw na ito, sir? Sa iba-ibang mga krimen. Ilan ang binigyan ng ganitong... Kasi nandito kayo lahat eh. Nag-iisang tao. Ilan ang binigyan ng Nag-iisang tao. Dami ko rin sa labas. Sa loob kayo namin. Sir, hindi kami humingi ng pabor. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? That's precisely the point that I'm saying. Please lang, bawal hawakan. Bawal hawakan. Bawal hawakan. Tumayo ko na lang. Bawal The right to hawakan. counsel is something that has to Ayun, maliwanag na ang ini-invoke, ang sinasabi ni Attorney Delgra was Article 59. Why is it na sinasabi paulit-ulit ng DOJ na Rome Statute, ang ICC, Article 59, does not apply? Gusto ko lang ipakita yung... Ayan yung paulit-ulit, diba nila sinasabi yung Article 59? What does the Article 59? Ano po bang nasa loob niyan? Ang nasa loob niyan, pag hinuli mo isang tao bago mo dalhin sa ibang bansa, Article 59 ng Rome Statute, sisimplihan na lang natin. Pag hinuli mo ang tao, kailangan iharap mo sa korte sa Pilipinas o kung saan mo hinuli. Iharap mo muna, pag pumayag ang korte, tsaka mo lang dalhin doon sa ibang bansa. Yun po yung Article 59. Okay? Pero ito, ano sabi ni Senator Amy? certification ng DOJ. Kaya nalilito tayo pa iba-iba. Bakit? Andyan yung certification ng DOJ. Na? Eto pa, hindi natin maintindihan yung date. Kung makita ni Senator Bato, ang date po niya, yung aresto March 11, na certify lang yung warrant ng DOJ sa sumunod na araw. Wala na rito sa Pilipinas si dating Pangulo. Isa pa yan, no? Mantakin mo. Napakatarantado talaga ng gobyerno to. March 11, doon nila dinukot si Pangulong Duterte papuntang Dahig. Diba? March 11. March 12, doon lang sinertify ng DOJ yung warrant. So, napakasinungaling ni Torre na sinasabi niyang may warrant nung inaresto niya si Pangulong Duterte. Diyan pa lang, mga kababayan, matinding ano na ho yan, katarantaduhan na ho ng gobyerno yan. Ayan, dokumentado eh. March 11, dinukot nyo na si Pangulong Duterte papuntang Dahig. Tapos March 12, sasabihin ninyo, doon pa lang sinesertify yung warrant. O anong daladala ninyo no March 11 para anong karapatan ninyong dalhin si Pangulong Duterte sa Dahig no March 11? Kung March 12 nyo pa, hindi ho nagsisinungaling si Senator Amy dyan, may document po dyan. Di ba? Diyan pa lang, GC Escudero, ano ka ba? Bulag ka ba? Ano? Bingi ka ba? Ano ba? O may nakatapal na sa mata mo? So, ang certification sumunod sa aresto March 12. Ang aresto March 11, maalala ninyo. Yung certification March 12. Pakatapos, ang sinasite dito, ano? Eto na naman, ang sinasite dito, Part 9 of the Rome Statute. Article 59.4, Article 59.7. Nakakahilo po kasi ang sabi nila, hindi na nag-a-apply yung ICC at hindi na nga tayo member. Bakit yung authority sa pag-aresto, paulit-ulit na sinasabi kay Attorney Delgra, pati na rin dito sa DOJ circular, na ito ay dahil sa Article 59. Ayan, ang linaw-linaw, di ba? Ilang beses nilang sinabi na hindi applicable yung Article 59 because hindi na tayo part ng ICC. So wala na daw authority yung Article 59. But according to this document, certified by DOJ on March 12, after nawala si Pangulong Duterte dito, ang sinasite pa rin daw ay yung Article 59. Pero ano nangyari doon sa part ng Article 59 that you have to bring it sa local court?
isa na namang katarantaduhan. Kaya nga, kailangan ipaliwanag nila kasi hindi natin po maintindihan. General Torre also claimed that he arrested E.S. Medialdea. Makikita isa pa yan. natin yan for the obstruction of justice. Ayan, mas kabisado na ni Senator Bato ito kesa sa akin, ha. He admitted that he even handcuffed him. At binasahan pa siya ng Miranda rights, eh. Ayan, lahat yan sinabi ni Torre. Inaresto niya si Medialdea, obstruction of justice, binasahan niya Miranda rights, pinusasan niya. O, tuloy. Kung maalala natin dun sa video. Kung ganon, kung inaresto niya si E.S. Medialdea to the local court, bakit hindi niya dinala sa presinto o inarestong totoo? Bakit imbes na arestuhin at talagang ikulong, pinadala pa sa Hague? Now, ito, ganyang katalino ang mga Duterte at kahit to si E.S. Medialdea. You know why? Diba? Ang tapang niya doon. Oh, di sige, arestuhin niyo ako. Kasabi niya, diba? Alam mo kung bakit niya sinabi yon? Kasi alam niya na pag inaresto siya because of the reason na obstruction of justice, which is the obstruction of justice is based on Philippine law. Therefore, you should bring him sa presinto. Dapat dalin mo siya sa presinto, dalin mo siya sa korte, doon nyo idemanda, doon nyo panagutin. Kaya pala, nagpipresinta si Medialdea at sinasabi niya, sige, arestuhin nyo ako, subukan nyo. Kasi nga, merong dahilan para madala sila sa presinto. Tama, mali. Ang tanong, bakit hindi sa presinto dinala? Bakit sa eroplano? Doon na ba ngayon ang presinto? Nandun na po ba ang husgado natin ngayon? Yung piloto po ba, siya po yung judge? Gago! Diyan pa lang, sablay na naman. Parang anggulo. Kasi nung nandito si General Torre, talagang gustong-gusto niya yung Article 125 ng Revised Penal Code kay PRRD. Pero bakit kay E.S. Medialdea, inaresto niya, tapos hindi naman niya kinuha. Imbes, pinasakay pa niya ng eroplano. Nalilito kaya ako. Tama ba yun? Hindi ba pag inaresto mo, ito turn over mo na o ikukulong na? Paano ba ang sistema, Senator Bato? Dapat talaga. Inaresto mo na eh. Hinangkap mo na. So, ano pang next move doon? Ha? Kaya nga nakakapagtaka, pinagbiyahin niya. Tama ba yun? Wala makapagsabi na tama yun. Oo nga. At eto pa, nung si General Torres sinabihan, si Attorney Delgra ang susunod na aarestuhin. Ano to? Pananakot ba to? Or talagang sinasabi niya kung anong gagawin niya next? May pananakot. Was he going to arrest him for what? Was Attorney Delgra committing a crime? Wala naman na, di ba sa video, nakaupo lang yung tao eh. Tapos, bakit hindi niya tinuloy yung aresto kay Attorney Delgra? Gusto ko sana siyang tanungin eh. Bakit hindi niya tinuloy kung talagang may krimen na nagaganap ni Attorney Delgra? Dapat, inaresto din niya. Ba't hindi niya ginawa? Kung wala namang krimen, ba't siya nananakot? Ayun. Was this a threat? If it's a threat, isn't it the crime of grave threats na bawal sa ating kapulisan? Article 282 of the Revised Penal Code, threatening to commit the crime of arbitrary arrest and detention is clearly a grave threat. So hindi ba liable si General Torre dyan? Bilang tanyag na pulis at general, di ba Senator Bato, ano sa tingin ninyo? Hindi lang liable, Madam Chair, kundi sa nakikita ko talagang lasing na lasing siya sa kapangyarihan. Yun, bakit to kanya? May pananakot eh. Bawal daw po yun sa batas. Yung mananakot ka, na huliin kita. Ano ka? Parang sanggano lang, ano? Parang mga kamote rider lang eh. Tsaka parang mga, alam mo yung mga feeling entitled na mga nagdadrive ng mga four wheels? Ganyan yun eh. Huliin kita!
Masun lugu, masun. Mukhang he went overboard. Lahat na lang binayulit niya. Kaya nga, sunod-sunod nga eh. Parang hindi naman tama to. Kaya sana nandito sila, pinagtanggol nila yung sarili nila kasi marami sa atin. Nagtataka, bakit ganon si Medialdea, nabasahan na, na-handcuff na, tapos hindi naman kinuha, pinabiyahe. Tapos yung isa, tinakot ng tinakot, wala namang ginagawa. At labag yun sa batas eh.